Itong pinag-uusapan natin na topic na ito, nagsanga ito dun sa ating topic dun pa sa retreat. Yung ating pinag-aralan tungkol sa spiritual warfare. Naalala nyo? So, nagpapatuloy yung ating pag-aaral hanggang sa nagsanga-sanga na ito. At itong huling paksa na ating tinatalakay is about our personal struggle. Bilang Kristiyano, hindi tayo tinatantanan ng kalaban. Ang problema na kinakarap natin, kadalasan, may kinalaman ng kalaban. Kadalasan. Kasi isa lang naman ang target ng kalaban eh. Tayo ay gapiin, tayo ay papaghinain, tayo ay pahintuin sa anumang ginagawa natin para sa Panginoon. Kung hindi obvious sa inyo yun, baka wala ka sa Panginoon. Kasi that's very obvious. Masigla ka. Andaling ibagsak ang isang Kristiyano, lalo kung hindi magiging maingat. Pero, eto, dito tayo ngayon sa topic natin na kung di tayo magiging maingat, mga kapatid, yung ating ikapanghihina, yung ating ikapapanlupaypay, yung ating ikababagsak, hindi na kasalanan ng kalaban. Kung di tayo magiging maingat, tayo na yung may problema. Tama? Ewan ko kung tanggap na natin yung isang punto na paulit-ulit kong binabanggit, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan sarili mo. Kung may kumokontra pa rin dyan, hindi ko alam kung paano ko pa ipapaliwanag yun. Kasi ang linaw ng scriptures eh. Paano na yun, Pastor? Kung hindi ko mapagkakatiwalaan sarili ko, sino pa pagkakatiwalaan ko? Yan. Pupunta tayo ron. Kasi bilang Kristiyano, we are commanded to live by faith. So kasama na tatalakayan natin, ano ba ibig sabihin nun? Mamuhay sa pananampalataya. Kasi hindi tayo dapat lumakad ayon sa ating paningin, kundi ayon sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. May mga bagay-bagay na hindi natin naiintindihan, may mga bagay-bagay na hindi natin kakayanin, may mga bagay-bagay na mahirap kalabanin. Pero purihin ng Diyos kasi nasa atin ang kapangyarihang galing sa Diyos. Kaya pinag-uusapan natin yung giving your thoughts, some thought. So, what are the three undeniable truths? That's number one. We cannot trust our own self. Ilagay niyo yung own kasi para lahat letter O. We cannot trust our own self. Ikalawa, there is always an opposition. Lahat ng gagawin mo, may kukontra sa'yo. Oo. Minsan akala mo wala, pero lihim meron. Ako ito every time nagpipreach ako, katotohanan na yung pinipreach ko, may kukontra pa dyan. Hindi ko kayo kilala, hindi ko alam kung ano nangyayari sa puso nyo. Pero kung hindi ka magiging maingat, sabi mo lang yan. Kasi may tinatamaan. At makakaasa ka, every time natatamaan ka,
May kailangan itama. Huwag niyong kuhanin o huwag niyong i-take na patama lang. Hindi. Napakababaw nung dahilan na yun. Pinatatamaan ako ni Pastor. Ba't ko kailangan gawin yun? Ang mensahe para sa lahat, hindi lang naman para sa iyo. Ngayon, kung tinamaan ka, pasalamat ka, kinakausap ka ng Diyos. Hello? Kaya yung opposition is very, very true. Kung hindi nyo alam, ngayon dapat malaman mo. Kasi kadalasan, ang problema ng isang Kristiyano, hindi problema ng dyablo. Problema natin. Sinasangkalan mo lang minsan ng dyablo na bagamat, of course, siya yung pinanggagalingan ng lahat ng kasamaan. Totoo yun. Pero may ginawa kang kasalanan, kasalanan pa rin ng dyablo. Hello? Hindi ka makaahon-ahon sa lusak na kinalalagyan mo. Kasalanan pa rin ng dyablo. Yung ikatlong undeniable truth, there is always an option. In fact, sa Bible, pinapipili tayo. Ang problema, marami sa atin hindi nag-iisip. Palagi, ang basis ng ating pamimili, ang laman. Ano ba gusto ko? O, pagka ganun na ang inisip mo, na-violate mo na agad yung principle na not my will, but thine be done. Tama? Minsan hindi ka pa nag-iisip, may desisyon ka na eh. Tama? Kaya napakalaga nung Nehemiah consulted himself. Napakalaga nun. Parang yung kanta lang ni Jose Marichan. Let's stop and talk a while. Makipag-usap ka muna sa sarili mo. Ano ba talaga gusto mo? Gusto mo ba gawin yung sarili mong gusto? Kasi kung Kristiyano tayo, dapat ang lahat ng gusto natin yung gusto ng Diyos. Ulitin ko, lahat ng gusto natin dapat yung gusto lang ng Diyos. Huwag natin pasingitin yung sarili natin. Bakit? Kasi makakaasa ka. Pag sumingit ang sarili, may mali. Tama? Kaya hindi mo nga pwedeng pagkatiwalaan eh. So, kung meron tayong 3 undeniable truths, ito, hindi ko nalalagyan ng bilang kasi walang outline to eh. Pero pupunta tayo dun sa talata at kukunin natin yung mga salita na binanggit doon at titignan natin. Ano ba kahulugan nun? Kasi kadalasan ito hindi natin alam. Kaya ngayon, aalamin natin. Uusisain natin ano ba problema natin. Iganyan nyo yung daliri nyo. Yeah, sunod kayo. Ano lang, for the sake of art. Ilagay mo rito. Yan ang problema mo. Parang yung dalawang baliw na nag-uusap. Yung isang baliw, umiiyak. May hawak siyang Tupperware. Ba't ka umiiyak? Sabi ng isang baliw. Sabi, may nagnakaw ng ice drop ko eh. At sama-sama niya, tinira pa yung stick. Tinignan ng kapwa baliw. Hindi naman ninakaw eh, natunaw. Ganun ba? Para kang baliw. Huwag ka na tumingin sa katabi mo. Wag na. Baka sabihin nyo, kapwa baliw.
Pero alam niyo ba, when it comes to spiritual things, baliw tayo. O bakit ko sinabing baliw? Alam mo kung ano yung makakabuti sa'yo, ayaw mo. Kaya hindi nakapagtataka, sa Biblia, ang hindi susunod sa Diyos, baliw. Tama? Yung ipapagawa niya, ikabubuti natin, problema, ayaw natin. Yan, pag-uusapan natin ngayong umaga. Bakit mayroong mga tao hindi magbabago? Pag-uusapan natin. Kaya yung sinasabing stronghold, ina-attribute natin yung stronghold, kapit ng kalaban. Hindi ang kalaban na may problema ron. Kaya may stronghold kasi ikaw yung nakakapit dun. Kaya pag-uusapan natin ngayon, paano tayo magtatagumpay doon? Hello? 2 Corinthians chapter 10, paulit-ulit ko na itong binabalikan. Gusto kong gawa ng outline. Kaya lang, ito yung sinasabi ko na, ba't ko pahihirapan sarili ko? Ipaliwanag ko na lang kung ano yung sinasabi ng talata. Tapos. Kasi ang pinag-uusapan naman dito, pananagumpay. Alam niyo kung bakit may mga Kristiyano na bumabagsak sa pagsubok? Kasi ano tayo, yung pinipilit nating magtagumpay. Kadalasan, mali yung ating ina-apply na prinsipyo. Kung meron man tayo ina-apply. Layunin ng pangangaral ngayong umaga na buksan ang ating kaisipan. At sagutin natin yung tanong na paano ba ako mananagumpay? At hindi tayo maglalayon na managumpay sa kalaban. Kasi mahalaga managumpay tayo. Maging matagumpay yung buhay natin. At ang unang-unang dapat pagtagumpayan natin, sarili natin. Kasi may ilan sa atin dito matagal na nabubudol. Ulitin ko. May ilan sa atin dito matagal nang nabubudol. Ang problema, hindi ka nabudol ng dyablo, hindi ka nabudol ng kung sino, nabudol ka ng sarili mo. Pastor, anong preba mo? Kasi hanggang ngayon, nandiyan ka sa kasalanan mo. Second Corinthians chapter 10. Actually, ang issue rito, yung mga kontra kay Pablo, there is always an opposition. At hindi natin maiaalis. May mga puwersa minsan na actually, hindi mo kailangan maging mabait para wala kang maging kaaway. Kasi kahit anong bait mo, may makakaaway ka. Lalo pat kung Kristiyano ka na tumitindig sa paniniwala mo. Kasi habang pinaninindigan natin yung katotohanan ng pinaniniwalaan natin, may masasagasaan. Minsan, asawa mo yan. Hello. Minsan, hindi malayo sa iyo yan. Pwedeng anak mo yan. Magulang mo yan. There will always be an opposition. Konting bagay, hindi kayo magkasundo. Pwedeng pagmulan ng gulo. Tama? Yung mga ganong mga simpleng mga bagay na minsan understandable. O gawin mong komplikado yan. kung yung simple, ang hirap malampasan eh. Yung pa-komplikado. Tama?
Na sasabihin mo, kahit sino naman, ilagay mo sa ganong kalagayan, bibigay. Totoo naman. Kaya napakahalaga na maintindihan natin, paano ba ako mananagumpay? Paano ko ba ito kakayanin? Kasi sa totoo lang, hindi lang sa hindi mo kayang hindi mo dapat pagkatiwalaan sarili mo. Talagang hindi mo pagtitiwalaan sarili mo kasi may mga times. Ang problema natin, hanggang dito lang yung height natin, yung problema natin, ando dun na. Tama? Maraming pinagdadaanan ng Kristiyano na kahit anong gawin mo, hindi nawawala ang opposition. Minsan may gagawin ka ng tama, yung gagawin mong tama, mali pa sa iba eh. At lumalaki yung problema pagka ipinilit ng bawat isa yung gusto niya. Eh pare-pareho tayong, di ba? Kung hindi ko mapagkatiwalaan sarili ko, ikaw din, hindi mo kaya mapagkatiwalaan sarili mo, sino ba pagkakatiwalaan natin? Kaya doon pumapasok yung kahalagahan ng pananampalataya, mga kapatid. Pananampalataya, pagtitiwala. Ito lang ang tanong. Paano ko malalaman na nagtitiwala pa ako sa Diyos? Yun. Kung hindi ko kayang pagkatiwalaan sarili ko, gusto ko magtiwala sa Diyos, paano ko malalaman na Diyos na pinagkakatiwalaan ko? Malalaman mo yun. Kasi pag totoong nagtiwala tayo sa Lord, bibigyan niya tayo ng wisdom. Madali nga malaman eh. Na hindi ang Diyos ang pinagkakatiwalaan mo eh. Paano, Pastor? Wala ka wisdom. Kasi hindi mo kailangan maging matalino para masabi mong may wisdom ka. Yun lang, ginagabayan ka ng Diyos sa lahat ng mga desisyon mo. Lahat ng ginagawa mo, nakikita mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ng mga taong kasama mo. Doon pa lang, i-attribute mo na. Salamat, Lord, sa paggabay nyo. Yung paggabay ng Lord ang mahalaga sa buhay ng isang tao. Tanong, siya ba ang gumagabay sa atin? Hello? Kasi kung may wisdom ka, aaminin mo, katulad ni Pablo sa Romans chapter 8, na maging yung panalangin ko, hindi ko alam kung tama. Kahinaan natin yun. We know not what we should pray for as we ought. Kaya alam mo agad kung ano yung gusto mo, baka hindi ka pa nag-pray. Hello? May pinili ka na agad, may ginawa ka na agad, hindi ka pa nagpe-pray. Hindi mo pa napag-isipan. And yet, may desisyon ka na. Hello? Pastor, masyado yata nagiging komplikado ang buhay Kristiyano. Bakit? Sino ba nagsabi simple? So, dito sa Romans chapter 2 Corinthians chapter 10, panagot ito doon sa mga kontrabida sa buhay ni Pablo eh. Na ang dami nilang sinasabi against Paul. Sabi nga ni Paul eh, naging kaaway nyo ba ako kasi sinabi ko katotohanan sa inyo? Harapin natin ang tunay na salarin. Harapin natin ang tunay na problema. Kasi yung mga tinatamaan sa preaching, parang sinasabi rito ni Pablo, hindi ako problema nyo. Hello? Kung may problema kayo, harapin nyo problema nyo. Sino? Tama?
Kaya yung mga galit sa akin yan, kasi pinatatamaan ko kayo, mag-isip-isip naman kayo. Peace tayo eh. Wala akong pinatatamaan. Pero purihin ng Diyos kung tinatamaan ka. Bakit? Tinatama tayo ng Lord. Kaya ka tinatamaan mo, mali. Tama? Kaya baguhin na natin style natin. Ibig sa magalit ka kay pastor. Kaibiganin mo ako. Tignan mo. Bukod sa gagaang ang buhay, sasaya tayo pareho. Pero pag nagsimulang may magbago doon sa pakikitungo natin sa bawat isa, mag-isip ka na. Ngayon, unbeatable triumph. Bakit unbeatable? Kasi ito yung pananagumpay na walang tatalo. Sure ball ito. Bakit? Kasi if God be for us, who can be against us? Kaya siguraduhin natin, kampi tayo sa Diyos. Siguraduhin natin, wala tayong atraso sa Kanya. Kasi minsan yung pagpapalang para sa iyo na, mababawi pa. Bakit? Kasi hindi ka maayos. Nasa iyo na. Mamaya, papakita ko yung talata. Marami ako ikukonekta na talata. Para sa iyo na. Pero dahil hindi ka maayos, babawiin pa ng Diyos. Ibibigay doon sa maayos. Unfair naman yun. Hello. Buti nga, meron ka pa eh. Eh, ba't binawi? Eh, binigyan ka pagkakataong umayos, ayaw mo. Kaya yung ikatlong undeniable truth, there is always an option. Habang napapakinggan mo to, option pa rin to. Hello? Kasi kung di ka pa rin magbabago, ay palapit na ng papalapit ang pagbalik ng Panginoon. Nagbago na lahat, ikaw na lang hindi. Tama. Tapos sabihin mo, Kristiyano ka, isa lang. Kung talagang isang tao hindi magbabago hanggang katapusan, isa lang ibig sabihin nun. Wala siya sa pananampalataya. Kaya yung sasabihin nyo, by grace through faith tayo, hindi natin kailangang pagtrabahuan. Hindi naman natin pinagtatrabahuan yung ating kaligtasan eh. Pero ang hinihingi ng Panginoon yung pruweba na ligtas ka. Kasi hindi ka pa pwedeng maligtas na mabubuhay ka pa rin sa dati mong buhay. Biyaya ng Diyos yun na binabago ka. Yan na naman, galit na naman si pastor. Hindi ako galit. Kaya lang, mabigat ang loob ko pagka ang katotohanan binabaluktot. Wala sa Biblia yung hindi mo kailangan sumunod sa Diyos para maligtas. Totoo naman yun. Tutuwid ko yung hindi mo kailangan sumunod sa Diyos para maligtas. Manampalataya ka lang. Yun yung by grace through faith. Totoo yun. Pero totoo rin yun na pag ikaw ay sumampalataya, nagtiwala sa Diyos, maaapektuhan yung buhay mo. Tama? Hindi ka pa pwede magpatuloy sa dati mong kasalanan, sa dati mong buhay, at sasabihin mo, Kristiyano ako by grace through faith. So, paano natin mapagtatagumpayan ng buhay? 2 Corinthians chapter 10. Kasi tanggap na natin, nasa labanan tayo, di ba? Tanggap na natin na nasa pakikibaka tayo. In fact, baka ngayong umaga, yung pakikibaka mo, yung pagpunta sa simbahan. Eh. Oh, hello! Ha? Kaya ako, ang laki ng pasasalamat ko doon sa sumusundo sa akin. Eh.
Din bibigay sila ng panahon nila. Biro mo yung sakripisyo, gigisi ka na maaga, hindi naman kailangan. Susunduin ako, gamit nila sa sasakyan nila. may sundo ako. Gusto ko lang ano yun to para mapasalamatan yung mga taong involved. Alam niyo kung bakit ang laki ng pasasalamat ko? Kasi tinatanggalan ako ng dahilan para mag-absent eh. Wala kang dahilan, pastor, kasi hatid sundo ka. Halika na. Basta pagdating namin, ready ka na. Yung mga ganun na. Nahihiya yung anak ko. Daddy, abuso ka na ha. Nung kamamatay pa lang ni mami, okay pa yun. Pero ang tagal na eh. Doon sa sinabi ko, sa mga kinauukulan. Ayaw pumayag. Hindi, pastor, basta! Doon pa lang, makikita mo na talaga na kumikilos ang Diyos. Alam mo yung anong wisdom? Yung wisdom, yung nakikita mo ang paggalaw ng Diyos sa bawat bagay na nangyayari sa buhay mo. That's wisdom. Pero yung manhid ka, wala kang nakikita, puro ka reklamo, wala kang nakikita kundi yung mga problema mo, huwag ka na magtaka. So yung pakikibaka natin, hindi sa laman. Kaya, walang human solution ang spiritual warfare. Tuturuan ko kayo ng strategy, paano nyo i-uppercut ang Diablo. Walang ganun. Bagamat nakarinig ako ng ganung preaching, hinahamon ng Diablo, pakita ka! Square tayo! May mga nagsabi tuloy, nasisiraan ng ulo. Kasi hindi ganun ang labanan. Ang linaw eh, oh. Verse 3, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Bagamat nabubuhay tayo sa laman, ang ating pakikibaka wala sa laman. Hello? Kaya kung naghihintay kayo kung ano yung magiging human response sa spiritual problem natin, walang ganun. For though we walk in the flesh, this is reality. Pakituro ulit yung daliri nyo. Ituro mo sa katabi mo. O, tanongin mo sa kanya, kuha mo? Kasi hindi porket nasa laman tayo, ang laban na nasa laman. Ang spiritual warfare must be fought spiritually. Anyway, verse 3 is a very important principle. That the warfare we are fighting is not physical. Kaya yung tinatamad ka, o naaabala ka, kasi minsan yung ako, lalo na ako, yung panahon na magbubukas ako ng Bible para mag-aral. Doon maraming magte-text. Doon may tatawag. Doon ako kakausapin ng kung sino. Aware na ako ron. Ang pinakaano na lang doon is sagutin mo na there is a time for everything. So, minsan, di ko sasagutin yung text o di ko sasagutin yung tawag. Or minsan, sasabihin ko dun sa tumatawag sa akin, sabihin mo, mamaya, babalik ako siya kamo after 10 minutes. Yung mga ganon. Imbis na uminit ang ulo mo, patulan mo. Tsaka ito pa,
Talagang matindi problema natin talaga eh. Kung kailan katindihan na ng pag-aaral mo, doon ka madudumi. Sasakit ang tiyan mo. Doon ka dadalawin ng ubo. Bagamat ang buhay ay physical, pero ang labanan spiritual. Dapat tanggap natin yon. Kasi yung we cannot trust our own selves. There is always an opposition. Yun yung point 2. And there is always an option. Meron kang pwedeng gawin. Kung nasa kasalanan ka, meron kang pwedeng piliin. Lalo na kung matagal na yung kasalanan mo, na para mag-isip-isip ka. Kasi hindi ka pwedeng manatili dyan at i-expect mo na maliligtas ka. Kasi except we repent, you shall likewise perish. Kaya huwag mong ipangalandakan, ang tagal ko ng Christian eh, pastor. Tagal na eh. Saan banda? Kasi hindi mo naman kailangan maging perfecto para maging Kristiyano eh. Hindi. Pero hindi ka rin pwede maglublob sa kasalanan at sabihin mo Kristiyano ka. Niya? Kasi kung Kristiyano ka, inaasahan ng Lord may pagbabago ka. Hindi para maligtas, kundi bilang patunay na ikaw ay ligtas. Tama? So, ano ang pwede natin gawin para managumpay? Ito na. Simula sa verse 4 hanggang verse 6. May mga ilang salita na gusto kong busisiin. Gusto ko suriin